Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabali. Kumanda kayo. Bibi Sara ay nagsalita na ho na siya ho ay tatakbo bilang presidente. At for sure, maraming natuwa rito sa balitang ito. Ngayon, doon sa mga susubok kumalaban kay Bibi Sara, mag-isip-isip na ho kayo. Dahil hindi ho biro, ang babagain nyo. Very good, Bibi Sara, ha. Nagsalita na ho kani-kanina lang at yan ay ating kinagagalak. Especially sa ating mga kababayang OFW, naka-receive na kagad ako ng comment sa kanila. Kuya Goods, totoo. Nagsalita na ho si Bibi Sara. Kaya congratulations na agad. The President of the Philippines will be Miss Sara Duterte Carpio. Tama ba English ko, ha? Ito. Maiba tayo. Si Risa, parang nagpa-interview siya, no? Ito si Virus. Parang sinabi niya na, naalala niyo yung video natin kanina umaga. Parang inamin niya na takot na siya. Dahil ang malakas daw na magiging katunggali o malakas na pangalan, walang iba kundi si Bibi Sara lang. Bakit hindi pa kayo bitiw? Bitiw ba tawag doon? Ibig sabihin, huwag na kayo magtangkang tumakbo dahil mapapahiya lang kayo. Kung susubo kayo, at kilala na kayo ng taong bayan, ano kukunin yung boto? Sige nga, makakatanggap pa ba kayo ng numero? Kayo nga, nag-aaway na. Di ba? Meron na ho kasi 2 pares. Hindi nila alam kung sino yung patatakbuhin nila. Yan ho, isang kulay pink, isang kulay blue, at isang kulay dilaw. Di ba? 3 kulay ang naglalaban-laban ngayon. Pero kulay green lang ang mangingibabaw dyan, Walang kasama si Bibi Sara. Itong kulay blue, bulangaw, pulangaw, pink langaw, at ano ba isa? Bulangaw, pink langaw, tsaka dilangaw. Diyos ko po. Mga langaw na lang pala ito. Nakakaawa ito. Saan kaya pupulutin ang mga boto nito? Kita nyo naman. Sa survey pa lang nangingibabaw na si Bibi Sara. Lalabanan nyo pa yung 33%. Saan ko kayo kukuha ng boto? Diyos ko po, Marimar, aray ko! Ito, nagsalita na ho. At alamin natin, yung kapahayag ni Miss Vice President Bibi Sara, Vice President na, Bibi Sara pa. Hindi kasi, excited kasi ako na ibigay ito sa inyo. Dahil ako'y natutuwa, dahil nagsalita na po, mismo, sa kanya mismo nang galing, na walang kaabog-abog, walang ano ba tawag doon? Walang ano ba yun? Katakot-takot, walang kakaba-kaba na nagsalita na tatakbo bilang presidente sa 2028. Yahoo! Nice! Bangayan ng 2 senador, inabangan sa issue ng splice video. Ayan na. Yan ang pinapaugong talaga ngayon. Bakit? Pilit pa rin pinagtatakpan yung usapin na the big piece. Asa na ang issue ng flood control? Ano na? Pero sabi ko nga sa iyo, ginawa ng kwento si Senador Marcoleta. Ginawa ng kwento, splice video ginawa. Para lang, hindi ko alam kung anong target nito ni Pinky. Siraan ba si Senador Marcoleta na kahit na alam natin na magaling na senador, matapang na senador, may paninindigan na senador. Magmula pa noong kampanyahan, noong iniimbestigahan si Tatay Digong, noong iniimbestigahan si Bibi Sara, si Senador Marcoleta, nandyan na sa kanila. Totoo yan. Siya yung bumaboses doon, pinagtatanggol ni Senador Marcoleta si Bibi Sara. Kaya hindi malabo siguro. Ito napipiling ko lang, nararamdaman ko lang na pwede na maging katandem ni Bibi Sara, itong si Senador Marcoleta. Ito lang napipil ko para sa akin lang, nararamdaman ko.
na pwedeng maging Vice President si Senador Marcoleta. Why not? Di ba? Alam niyo naman yung ginawa ni Senador Marcoleta. Pinagtanggol niya. Yung mga bumabatikos kay BP Sara, binabanatan niya rin. At itong usapin na sa mga Duterte, pinagtatanggol niya rin. Oh. Wala na ako sinaisip na pwedeng Vice President na. Pwede rin naman siguro, sino ba? Si Senador Bongo? Hindi ko lang sure kasi hindi ko lang sure kung ano yung magiging arrangement. Although Duterte Black siya, pero ang nakikita ko lang talaga, ang matapang, Senador Marcoleta lang eh. Yun lang, oo. Palasyo matipid ang reaksyon sa pagtakbo ni Bibi Sara sa pagkapangulo sa 2028. Iyak. Si Anta Clara, iyak. Woo! Diyos ko, simulan na nga natin. At maya-maya, yung mga kain suka, bibigay ko sa inyo yung video, yung mga dating bumabatikos doon sa tatay ni Pangulo, bakit daw pinalibing dito sa pilibingan ng bayani, ngayon sila yung mga kadikit. Ano? Sila yung mga nagyayabang-yabang na, mali ka, sinabi sa Pangulo na si Bonget, mali ka daw ng choice na pinili ng Vice President. Ang best choice daw nito ni Shawi ay yung kanyang asawa na si Wow Dagat. Wow, Dagat. At tuloy. Sunod-sunod na pahayag, banat, at palitan ng akusasyon sa politika, muling umikot ang diskurso sa iisang tanong. Sino nga ba ang tunay na malakas, at sino ang pilit na binubuhat ng sariling salita? Habang ang oposisyon ay patuloy sa paghubog ng naratibo, lumalabas ang mga pahayag na tila mas nagsisilbing salamin ng kanilang mga kalkulasyon kaysa malinaw na direksyon para sa bayan. Sa ganitong eksena, ang politika ay nagiging entablado ng paulit-ulit na linya, kung saan ang sinasabi ngayon ay maaaring kabaligtaran bukas, depende sa ihip ng hangin at sa kung sino ang tila nasa unahan. Sinasabing nais umano ng nagkakaisang oposisyon na maglatag ng mas bago at mas mahusay na kandidato para sa 2028 national elections, ayon kay Senador Risa Hontiveros sa isang panayam, bagamat wala siyang tuwirang binanggit na pangalan at nanatiling pangkalahatan ang kanyang paglalarawan sa tinatawag na bago at improved na opsyon para sa mga botante. Iginiit niya na hindi Ate, huwag ka masyado bida-bida ha. Baka ma-disappoint ka. Yung sinasabi mo much better, Diyos ko po. Dapat sinabi mo yan noon. Nung kayo ay tumatakbo kayong mga senador. At sana ginawa nyo yan. Diba? Hindi nyo nga may pagtanggol yung pagnanakaw. Hindi nyo nga mabatikos yung pagnanakaw. Sorry Hindi nyo nga mabatikos yung pagnanakaw nitong ni Bongit at yung mga mali-malitang binabato at dinideliver na sinalaysay ni Saldico at inuuna nyo pa yung pagbabatikos kay BP Sara. Yan ba yung bago? Yan ba yung bago? Kawindang to mga to. Tapos magbibida-bida. Tapos, ang lakas ng pangarap mo, tumakbo at kalabanin si BP Sara. Saan ka pupulutin? Dismio Marimar. Nagtatanong lang ho kami. Baka, nasasobra na ho yung pagka-ilusyon nyo na maging presidente. Ingat-ingat pag lumagpak yan, saklap. Sapat ang pagbabalik sa mga dati nang nasubukan at kailangan umanong mag-alok ang oposisyon ng kandidatong may bagong pananaw, malinaw na plataporma, at kakayahang pag-isahin ang mamamayan. Subalit sa kabila ng mga pahayag na ito, kapansin-pansin na nananatiling malabo kung sino nga ba ang tinutukoy at kung may konkreto na bang hakbang ang oposisyon para maisakatuparan ang sinasabi niyang pagkakaisa. Sa parehong panayam, ipinahiwatig din ni Hontiveros na kabilang siya sa mga lider ng oposisyon na pinaghahandaan ang posibilidad na siya ang manguna at maging pangunahing kandidato sa 2028 na halalan. Diyos ko po, pangunahin. Sinasabing handa siyang gampanan ang mas mabigat na papel kung siya ang mapipiling tumayo bilang lider ng grupo. Kita nyo, sa sobrang pangarap ng babae, kahit yung mga kasama niya, kaya niyang subagin. Di ba? Yung ambisyon, gusto niya maging leader. Gusto niya maging tumayong leader. Para sa ano? Paano yung ambisyon din ng mga kasama mo na gusto maging presidente? Magsusuwagan kayo, ganun lang yun. Nagtatanong lang ho kami Susuwagin nyo ang isa't isa. Malamang sa malamang, ganyan ang mangyayari.
Magrarambol-rambol yung kulay. May pink langaw, may bulangaw, may yellow nga langaw, at mga kasapi ng pulangaw. At ito na ho, bibigay ko na sa inyo. BP Sara, nanindigan at nagsalita na natatakbo siya sa pagkapresidente sa 2028. Huwag niyong kakalimutan ng sinabi ni BP Sara. Ito na ho ang panahon para makabawi tayong lahat sa mga pambubudol na gawa ng isang Pangulo na nangako na wala namang tinupad at ninakawan pa ng milyon-bilyon ang bansang Pilipinas. Nakautang pa na naman napakalaking pera, Diyos mio marimar. Simulan natin, BP Sara, pasok. Nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. Tama. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Nice. Mga kababayan, Yan na. ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at At sa bansa. para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, Yan. tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Congratulations, BP Sara. Congratulations. Marami na naman magsisiiyakan. Iyak na naman ang mga yung mga galit na galit kay BP Sara. Andyan yung mga taga-bundok, yung mga bayan-bayan, andyan yung mga kasama ni Virus, andyan si Trililing, andyan yung mga yan yung mga taga-kamara na pumirma sa impeachment ni BP Sara. Ito ho, abangan nyo. Ito ang kaabangan nyo. Pag upo, ni BP Sara, sana ma-back to you lahat kayo. Ito meron ho nakikipagpustahan. Pustahan na ito. Meron tayong subscriber na nagsabi, lalaban siya ng pustahan dito sa mga kukontra kay BP Sara. Oo, talagang si BP Sara daw ay mananalo at ubong presidente. Kung sino naman daw ang pupusta, let me know, sabi niya. Wow, sino kaya yun? Itago na natin sa pangalang sino? May kakasakaya sa mga pulangaw. May kakasakaya sa mga dulangaw, at mga pinglangaw. Kakasaan niyo ba ang sinabi ni Kuya? Diyos ko, maraming salamat po, BP Sara, at napahayag mo na. Oo, ang tunay na inaasahan ng ating kababayan. Nami-miss na namin yung mga ginawa ni Tatay Digong ng iyong tatay, ginawa na mapaayos ang bansa at maayos na pamamalakad, tapat na tungkulin. Yan ang inaabangan sa pag-upo mo sa 2028. At siyempre, piliin mo rin yung busy na magtutulak at magsusulong ng tunay na pagbabago na hindi lang gagamitin ng pangalang Duterte para makisapaw sa pagkapanalo. So ito yung mga kain-suka. Ito yung mga himod-puwit. Oo. Ewan ko ba, kayo ho ba, pag ito kasi yung issue noon na pinayagan daw ni Tatay Digong na mailibing itong tatay ni Bongit sa libingan ng bayani. Ito sila magkakasama sila. Pero ngayon, himod-puwet at kain-suka sila ngayon. Pasok. Yung diktadura noong 1986 dahil sa pang-aabuso, pagpatay, pagnakaw, Yes, at ngayon nililibing natin sa libingan ng mga bayani. Kung inaakala nila, maaaring nakalibing siya ngayon doon. Pero hindi sila nakakatiyak
na mananatili siyang nakalibing doon. Dahil kikilos tayo hanggat sa abot nating makakaya Aroy! na Aroy! itong hindi tamang pangyayari. Yan siya. Kaya katabi niya, oo, ganon din ang mga mentalidad niyan. So ngayon, nasan ba sila? Di ba, nakadikit sila ngayon sa Pangulo at naghihimod ng wet pack ni Bongit. Nakakahiya sila, no? Pero may babala. Dapat yung malaman kung ano yung babala. Baka maunang umupo si BP Sara kasi, ano ito? Taon ng maraming Nako. kaso Kaya na. nakitang dahil sa mga trahedya baka patay, yung hiwalayan medyo magiging issue rin kasi laging maiinit ang ulo ng tao. At gera, medyo nagdaan ako sa gera. May mga bansang magkakaroon ng alitan. Ang dasal ko sana, salitang gera lang pero sana hindi matuloy. May dalawang kilalang presidente o kilalang tao ang pwedeng mamatay sa taon. Aray ko! Na naging po? Na naging presidente? Pwedeng kilala o sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Kumbaga kilalang personalidad na pagiging presidente doon sa bansang yun. Medyo dalawa ang mawawala. Na kung saan. Saka ito yung taon na ngayon lang tayo nakakita ng ganong klaseng trahedya na ikabibigyan ng tao. May isang kakaiba sa mundo na parang ang lahat ng tao parang masyasyak na. Nako, ano kaya yung usapin na yan? Kaya kailangan nyo Natandyan nyo? magdasal. Kasi lahat nakukuha sa dasal. At saka po bawas daw po ng init. Ano kaya yan? Ano kaya yung, ano na yan? Yung napipredict na yan? Matagal ng video ito pero kabang-abang. Ano ba ito? Lumang presidente, naging dating presidente o basta naging presidente? Ang kabang-abang. Kasi kung kabang-abang yan, baka mapabilis ang pag-upo ni BP Sara. Nagtatanong lang ho, ano ba ito? Mga dating naging presidente o basta presidente? Yun. Woo! Bangayan ng dalawang senador. Inabangan sa issue ng splice video. Ito kasi nakakabuwisit. Gumagawa sila ng video para siraan. Hindi natin alam kung ano intensyon. Para saan ba ang ginawa niyong video. Kasi patungkol ito kay Senador Marcoleta na parang mas kinakampihan pa ni Senador Marcoleta yung mga China. O yung baliwalain na lang daw di umano itong ano ba yon, yung island, group of island. Alamin natin dito. Splice video ito Alamin natin dahil ito yung bangayan daw po ng dalawang senador inaabangan sa issue ng spliced video hinggil sa Kalayaan Island Group at may bantang ethics complaint. Alamin natin ang buong detalye niyan mula kay RH28, Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Elaine at Iwel, may namumuo na namang tensyon sa Senado dahil sa akusasyon na may nag-splice ng video hinggil sa issue ng Kalayaan Island Group o KIG. Ibig kasunod ng post sa X o dating Twitter ni Senate President Pro Tempore Panfilo T. Lacson na nakarating na sa kanyang impormasyon na may kapwa siya senador na maghain ng reklamo sa Senate Committee on Ethics dahil sa pag-splice ng video ng hearing ng Commission on Appointment ang humarap ang mga bagong promote na mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Sabi ni Lacson, wala siyang alam sa akusasyon dahil sa katunayan ay hindi mo nito alam kung paano mag-splice ng video. Nako, kaninong pahina yun? Bakit sa pahina mo nilabas? Ngayon sasabihin mo, hindi mo alam yung splice video. Ano yun? Diba? Mismong pahina mo yun lumabas Aray ko! Kaya, mahirap Basta pag kinalaban si Senador Marcoleta, talagang madadali ka. Mayayari ka. Kasi mas maraming followers, mas maraming naniniwala kay Senador Marcoleta kaysa sa'yo. Mama, for your information, kaya wag niyong pag-iinitan Senador Marcoleta dahil mababack to you kayo. Kayo ang pag-iinitan ng taong bayan, for sure yan. So, ipasok natin to. Matipid sila ngayon sa sagot o reaksyon dahil sa pagtakbo ni BP Sara. Bakit kayo matipid? Di ba malakas kayong bumatikos? Ngayon kayo bumatikos ngayon. Vice President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2020 Yan! What does the palace have to say about this? Good luck. Good luck.
Aroy! Good luck. Good luck. Aroy! Have you spoken to the President? Good luck sa'yo. Oo, dahil pag si BP Sara ay umupo, sigurado. For sure for sure. Naku po, ate. Oo. Mag-good luck talaga, ate. Kaya, tama yung ginawa mo, good luck lang. At wala na masyadong patama. Kasi nababatikos na ho ang bata. Ang mama, ang ali. Kasi merong lumabas na bakit daw nasa gobyerno na, meron pa rin daw siyang ibang pinagkakaabalahan. Bakit? Ano kaya yun? Tanong lang yan ni Attorney Guanzon. Bakit daw ganun? Dapat, isa lang, kung ikaw ay tagapagtanggol ng Pangulo, ay tagapagsalita ng Pangulo, yun lang dapat ang trabaho mo. Wala ka ng ibang, yun lang tuloy. About this development at ano pong sabi niya? Nadinig niya po. At sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice Presidente. Vice President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Wala na. Natakot na sila siguro. Yun na talaga yung ano nila. Wala na talaga. Ang mangyayari dyan kasi talagang pagdating, back to you talaga sila. Ano to? Pinagbantaan daw yung mga supporter na mga ungas sa Dahig. Meron ba kayong supporter sa Dahig? Yung ano daw, yung mga witness daw nila na pupunta ng Dahig, pinagbantaan daw ng mga netizen. Talaga ba? Diyos ko po. Ewan ko, magkwento ng mga kung ano-ano. Isa lang paniniwala ng tao, kayo nang papagulo sa bansa. Itong mga witness, 30,000, ilan lang ang pupunta. Ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Nako, Duterte dinamay niyo pa. ang delegasyon ng ilang kaanak ng mga biktima ng war on drugs. Yan ay bago bumiyahe ang mga kaanak papunta ng The Hague, Netherlands para sa confirmation of charges hearing ni Duterte. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. 6 na araw bago ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Naghahanda na ang delegation ng ilang kaanak ng mga biktima ng war on drugs. Sa press conference ng Duterte Panagutin Network, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na maraming biktima ang gustong personal na makanood sa pagdinig lalo't matagal na nila itong hinihintay. Teka lang Ang sabi nyo, marami kayo mga witness. Ang sabi nyo, meron kayong 30,000 witness. Bakit parang wala naman kami nababalitaan at ilan lang, ilang piraso lang yung yung pupunta dyan. At napondohan pa. Saan galing yung pondo na yan? Nagtataka lang ho kami bakit ganun? Bakit ganun ganire? Bakit ganun ganoon? Aray ko, ang saklap di ba? Ang saklap. Ilang piraso lang yung paparating nyo sa Dahig at sasabihin nyo pa pinagbabantaan kayo. Diyos mio, marimar naman. Mag-isip nga kayo. Baka takot talaga kayo dahil hindi totoo yung dinadala yung witness. Pero hindi pa man sila nakakaalis ng bansa, may natatanggap na raw silang mga pagbabanta mula sa Duterte supporters doon. Hindi na rin namin alam yung emosyon ng mga tao, pero nakakakuha kami ng sentimiento na hindi Mukhang yung kutis kulangot dati mukhang kumukutis Yan ba yung kutis, kutis bayag? Kasi kutis bayad. Oo. Mukhang nagle-level up na yung ate Dati walang blush on, ngayon meron. welcome ang mga biktima, hindi welcome ang mga abogado ng biktima sa The Hague. Lalo na Hindi talaga kayo welcome doon kasi hindi tinatanggap ang mga doon, naninira lang. Yung mga ganyang banat nyo, for sure yan, mapapauwi na si Tatay Digong. Una, sinabi nyo, 30,000 ang pwede nyong maging witness. Noong mga lumilipas na mga buwan, naghahanap kayo ngayon ng witness. Pati mga pulis niyayaya nyo na mag-witness. Ngayon, ilan lang pala kayo dyan. Nagsama pa kayo ng 3, 4. Sino magpapakain dyan? Gobyerno. Pinondohan nyo. Galing sa gobyerno. Nagtatanong lang ho
Ginagalingan nyo ng gusto, ano? Sige, tuloy. Mga lugar na idineklara na nila na Duterte Street, Duterte... Ano naman pakialam mo? Kung dinilektaran nila Duterte Street yun. Tsaka hindi ka pwede ron, oo. Hindi ka in doon. Baka pag nakita ka nila, matakot sila kasi... O iba yung mukha ng mga tao doon, magaganda ang kutis. Hindi kutis backlog. Kutis. Hindi ganyan kutis. Mapuputi, mapupusyaw. At saka ayos yung ngipin, hindi hiwalay. Alisin na nga kita dyan. Hindi ka karapat-dapat dyan magsalita dahil walang sustansya ang mga binibitawan mo mga salita. Maganda pa yung malaman namin na talagang panalo na si BP Sara. Dahil ngayon, nagsalita na siya, aabangan natin. Di ba sabi ko nga sa inyo, paingay na ng paingay ang politika ngayon. Talagang patindi na ng patindi. Meron na dyan binabayaran para manira. Meron dyan lalabas na napakaraming troll farm. Marami dyan yung mga, alam mo yung bagong sibol pa lang na nag-iingay para sa malaking bayad, nagpapasikat sila. Marami dyan. Lalabasan yan. Kaya ngayon, ang usapin ngayon, isarado muna natin sa pagtakbo ni BP Sara. Huwag muna natin intindihin kung ano yung mga balak nila kay BP Sara. Basta, pagbunyiin muna natin ang announcement ni BP Sara na tatakbo siya. Sinayang kasi ni Bongit, pagkakataon Buti nga sa'yo. At pasalamat ka kay BP Sara, dahil kung hindi kay BP Sara, hindi ka nakapagnakaw, di ba? Dahil kung hindi nagbigay si BP Sara, hindi kayo kakamal ng napakaraming bilyon. Buti na lang nagbigay si BP Sara. Ipasok natin to. Ano ang pag-uusap ngayon? Yung ICC case ni na Senator Bongo at Senator Bato, tatalakayin sa caucus. Ano ba yung inuugnay dito kay Senator Bongo? Wala naman. Ano ba inuugnay kay Senator Bato? Wala naman. Ayan yung magawang kwento. Pati nga si Secretary ex-Justice Aguirre, sinabing tagapagtanggol daw ni Tatay Digong. Natural abogado yun Di ba? Abogado ni Tatay Digong yun Tsaka yun ay practice ng kanyang trabaho, yung profesyon, ang mga tagapagtanggol. Kahit naman sino mga abogado, pag nagbayad ka, pagtatanggol ka niyan. Kahit nga mali. Basta ipagtatanggol ka, basta bayad ka. Yan ang trabaho. Pero siyempre, susuriin pa rin yun sa hukuman. Kung tama ba yung mga ebidensya. So, dito tayo. Yung ICC case. Ano yan? Ako, eto na naman sila. Pati Senador Bongo, dinadama. Senator Bato. Magpapatawag ng caucus ang Senado upang talakayin ang hakbang ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na nagbanggit kina Senador Bongo at Ronald Bato de la Rosa bilang umano'y mga kasamang may pananagutan sa mga pagpaslang kaugnay ng kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Senador Bam Aquino, pag-uusapan muna ito sa loob ng Senado habang hinihintay ang formal na deklarasyon ng ICC sa February 23 kaugnay ng mga paratang. Iginiit ni Senator Bam na mas mainam sanang litisin sa mga korte sa Pilipinas ang mga kasong may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killings, ngunit anya'y iginagalang niya ang umiiral na proseso ng ICC. Nako, Nakatakdang magsimula sa February 23. Akala namin nagbabagong linyada. Yung pala Diyos mio Marimar. Igagalang pa raw. Diyos ko po, magpakita kayo ng tunay na kulay nyo. Huwag kayong aagos ngayon dahil ba si BP Sara ay nagpahayag na ng kanyang pagtakbo, ganon. At kayo ay hahanap na naman ng mabangong bulaklak. Ganun ba yun? Pagtigil-tigil na kayo. Isa lang ang magiging presidente ng Pilipinas. Walang iba kundi si BP Sara. Kaya tatandaan nyo, kung kayo ay kakalaban kay BP Sara, gamitin nyo na lang sa negosyo ang puhunan nyo dahil mapapahiya lang kayo. Masisira ang karera nyo sa politika pagdating ng araw. Dahil ang lalabas sa balota, BP Sara lang sa 2028. Yun!
Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, at huwag mo kalimutan hit yung notification bell. Bye-bye!